Maayos ang buhay ni Margarita sa California, USA, sa piling ng kanyang asawang Amerikano at dalawang anak. Pero sa likod ng isip niya, naroon ang panggap sa tuwing maaala ang kanyang gulang na sinunog ng taong bayan ng bata pa siya at ang kanyang lolang nag-iisa sa Pilipinas. Pero ayaw niyang balikan ng mga yun dahil ipapaalala na yun ang kahindik-hindik na katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Pero may sinabi ang kanyang lola noon bago siya umalis sa maliit nilang probinsya. Kapahamakan niya at ang mga taong mahalaga sa kanya ang magiging kapalit kung hindi siya babalik sa takdang panahon. Sa takot na mapaano ang pamilya niya, minabuti na ni Margarita na umuwi at tanggapin ang kanyang tadhana. Pagkatapos bumalik si Margarita sa Amerika, na parang tulad pa rin nung umalis siya, pero ibang-iba na. Nababanguhan na siya sa amoy ng buntis, natatakam sa tugon ng mga ginagamot nila sa ospital, at abot-abot ang pipigil sa sarili para hindi sunggaban ang mga sanggol na nakikita. Pusikit ang karimla ng gabi. Nagtatago ang buwan sa likuran ng makapal na mga ulap. Sa isang ilang na pook, may mga taong nagsisigawan. Galit, nagtutungayaw. Marami sila, babae at lalaki. Karamihan sa kanila ay may hawak na sulo upang magsilbing tanglaw sa kadiliman ng gabi patungo sa isang lugar. Sa gitna ng parang, doon sila tumigil at nagkumpul-kumpul. Hindi lubos na maunawaan ni Margarita ang mga pangyayaring nagaganap. Biglaan iyon. Napakabilis. Sa edad niyang 13 taon, ang lahat ng mga kasalukuyang nangyayari ay pawang mga katanungan sa mura niyang isipan. Sa bawat sigaw ng kanyang naririnig, buhat sa malayong kinatatayuan nila, ang tanging naiintindihan niya ay sunugin, patayin. Patulak na ibinagsak sa lupa ng mga may buhat rito ang isang lalaki at isang babae, parehong nakagapos. Nanlulupaypay na ang dalawa sa pagod at hirap at sa sakit ng katawan dahil sa parusang tinamo. Parehong sugatan ng dalawa. Doon halos ang buo nilang katawan. Mababaka sa kanilang mukha ang sindak at takot. Pilit man nilang iwinawak simula sa kanilang isipan, ang lahat ng nagaganap ay takdang maganap pa. Patuloy na nagdudumilad sa kanilang harapan ang katotohanan ito na ang kanilang wakas. Ito na ang huling takda ng kanilang buhay. Maawa kayo sa amin, ang palahaw ng babae. Nanginginig ito sa takot. Humihingi ito ng awa. Subalit pawang mga bingi, galit at tila mga hayok ang lahat ng mga taong nakapalibot ito. Walang puwang ang awa na ipinagsusumamo nito. Walang ekspresyong mababanag sa mukha ng kasama nitong lalaki. Para bang alam nitong ganito ang kahahantungan nilang mag-asawa na sa malaot madali ay magaganap sa kanila ang ganitong karumal-dumal na pangyayari. Tanggap nito ang lahat ng nangyayari, maging ang nakaambang na kamatayan. Muli ay kinaladkad ng mga tao ang dalawa patungo sa isang punong patay na napapalibutan ng mga siit at mga tuyong dahon. Pinagtulungan ng mga ito na itali ang dalawa roon ng magkatalikod. Patuloy sa pagsusumamo at pagmamakaawa ang babae. Tahimik lang ang lalaki na paminsan-minsan ay nalalaban, ngunit walang magawa sa dami ng taong nagtutulong-tulong upang igapos sila. Binigyan daan ng mga tao ang isang lalaking may bitbit na lata. Isinaboy nito ang laman niyong gas sa pagligid ng punong kinagagapusan ng mag-asawa. Matapos ay inubatan ito ng isang sulo. Masusi nitong tinitigan ang dalawang nakagapos. Kitang-kita ang sindak sa mukha ng mga ito, ang pagmamakaawa, ang kawalang pag-asa. Marahang inilibot ng lalaking may dalang sulo ang paningin ito sa buong paligid. Iba't ibang reaksyon buhat sa mga taong nakapaligid ang nakita nito. Karamihan ay may galit, may ilang naaawa, may natatakot, may ilang may ngiti ng tagumpay. Subalit alam ng lalaki na kasaibuturan ng kanilang puso at pagkatao, lahat sila ay nagkakaisa sa hangarin ang patayin ng dalawang nakagapos. Idinikit nito ang hawak na sulo sa tuyong dahon at mga sanga. Agad iyong nagliyab at naglagablab. Agad na lumaki ang apoy. Patuloy sa pagpalahaw ang babae. Nagpipilit namang makawala ang lalaki. Naglayuan ang mga tao upang hindi madalang sa apoy. Buhat sa hindi kalayo ang kanilang kinalalagyan, ay doon sinaksihan ng mag-abuela ang pagkasunog ng dalawa. Kitang-kita ni Margarita, buhat sa kubling lugar sa di kalayuan na kinatatayuan nila ang lahat ng nagaganap. Dinig na dinig niya ang bawat palahaw at pagmamakaawa ng kanyang ina, ang pagsusumikap ng kanyang ama na makawala, ang paghihirap ng dalawa. Dinig niya ang kalunos-lunos ng mga sigaw, ang naglalagablab na apoy, ang sigawan ng mga tao. Ang mga
huling sigaw ng paghihirap ng kanyang mga magulang, ang sumunod na katahimikan, ang kadiliman. Wala na halos makita ang luha ang mga mata ni Margarita. Iyon lang ang kanyang magagawa, ang umiyak ng umiyak. Gusto niyang sumigaw ng buong lakas. Gusto niyang magwala. Gusto niyang pagbabatuhin ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Gusto niyang pagkakalmutin at pagsisipay ng mga taong iyon. Gusto niyang lapitan at tulungan ang mga magulang niyang nilalamo ng apoy. Nais niyang tanungin ang mga naroon kung bakit nila ginaganito ang kanyang mga magulang. Nais niyang magmakaawa, ngunit hindi niya magawa. Siya man ay hapong-hapo na sa pakapipiglas upang makawala sa mahigpit na yakap ng kanyang abuela. Mahigpit ang hawak nito sa kanya at takip ng isa nitong palad ang kanyang bibig upang hindi siya makasigaw. Hindi siya makapalag, hindi siya makakawala. Malakas na palahaw at pagbubunyi ng mga taong narinig ni Margarita. Hindi na rin iyon nagtagal. Patuloy ang pagliliyab ng apoy. Ilang sandali pa, nagsialisa na ang mga tao. Papalayo sa luha ang mga mata ni Margarita hanggang mawala na lahat ang mga iyon sa paningin nilang mag-abuela. Buong akala ni Margarita ay lalapitan nila ang mga labi ng kanyang mga magulang, ngunit sa buong pagtataka ng bata ay pakaladkad siyang hinila ng kanyang abuela papalayo sa lugar na iyon. Ni hindi nilalapitan upang tingnan man lang ang labi ng dalawa. Anak ng lola niya ang tatay niya. Mga anak nito ang mga nasawi. Bakit? Mga katanungan nagsasalitan sa murang isipan ni Margarita habang patuloy nilang tinutugpa ng abuela niya ang daan sa ilalim ng pusikit na karimlan. Hawak siya sa kamay ng matanda. Ramdam na ramdam niya ang lakas nito. Napakalakas. Papalay. Mabilis ang kanyang paghinga. Sakmal siya ng labis na sindak at takot. Butil-butil ang pawis sa buo niyang katawan. Pasumandaling tumigil si Margarita sa kanyang mabilis na pagtakbo. Lumingon siya sa kanyang pinanggalingan, sabay hawi sa mahaba niyang buhok, na halos ay tumatakip na sa buo niyang mukha. Ramdam niya ang pananakit ng kanyang mga paa mulang sapin. Hindi katulad noon, nung siya ay bata pa, kaya niyang tahakin kahit madawag at masukal na bukirin. Iba na ngayon, ibang-iba. Wala siyang maaninaw dahil napakadilim ng buong paligid. Nagtatayugan ang mga gusali sa kapaligiran at napakadilim ng iskinitang kinaroroonan niya. Alam ni Margarita na kailangan niyang mabilis na tumakbo. Kailangan niyang makalayo sa lugar na iyon. Kailangan niyang matakasan ang mga humahabol sa kanya. Kailangan niyang makaligtas alang-alang sa kanyang pamilya, sa kanyang panganay na anak na si Jenny at sa bunso nilang anak ni Bruce at sa minamahal niyang asawang si Peter. Hindi niya alam kung anong direksyon ang tinutungo niya, subalit hindi na iyon mahalaga para kay Margarita. Ang mahalaga at ang kailangan niya ay ang makalayo. Buhat ng saglit na pagpapahinga ay panibagong lakas ang sumakanya. Mabilis siyang tumakbong muli sa hindi niya mawaring direksyon. Bahala na. Basta ang kailangan lamang ay makalayo siya. Mula sa lugar na pinanggalingan ay muli niyang naulinigan ang mga kaibang hunihan, mga yabag at mga pagaspas ng mga pakpak. Mas tinulina niya ang pagtakbo. Hindi na niya iniindang sakit ng kanyang mga paa, ang pagod. Manhid na siya sa mga iyon. Putika na ang suot niyang robang pantulog. Basang-basa na siya sa pawis. Baliwala na sa kanya ang lahat ng iyon. Ang mahalaga ay makarating siya sa isang ligtas na lugar, doon sa kanilang tahanan, sa piling ng kanyang asawa at mga anak. Diyos ko po, nasaan kaya sila? Sambit niya sa sarili. Ngunit habang binibilisan niya ang pagtakbo, ay papalapit naman ang papalapit ang mga yabag at kakaibang mga huni buhat sa kanyang likuran. Papalakas ng papalakas, palapit ng palapit. Bigla mula sa kanyang likuran ay nakarinig siya ng malakas na pagabas ng mga pakpak na mabilis na dumarating. Nang pakiramdam ni Margarita ay kisap mata na lamang ang distansya niya sa pinanggalingan ng tunog at anyong dadagitin na siya ay bigla siyang pasubasog na dumapa sa daang tinatakbuhan niya. Damang-dama niya ang malakas na hangin na likha ng mga pakpak na dumaan sa ibabaw niya. Lumagpas ang mga iyon, ngunit alam ni Margarita na babalikan siya. Nahintakutan siyang muli dahil malapit na ang mga huni at mga yabag sa kanya. Nakita niyang matuling lumalapit ang nag-aapoy ng mga mata na iba't iba ang sukat. Marami, malapit na sila. Muling binirahan ang matuling takbo ni Margarita upang makalayo siya sa pook na iyon. Malayo rin ang kanyang natatakbo bago niya mamalayang dead-end ang lugar na kanyang napuntahan nang mabungaran ng isang mataas na pader. Nalito siya at nagpalinga-linga. Tinangka niyang bumalik ngunit malapit na ang mga yabag at mga huling humahabol sa kanya.
Pumihit siya at tinangkang akitin ng mataas na pader. Napasigaw siya sa gulat at takot nang malinaw niyang naroon na at nakaupo na sa ibabaw ng pader ang isang uri ng halimoy na may kakaibang itsura at mga pakpak. Muli siyang pumihit patalikod, ngunit nandoon na rin ang daraanan niya, ang iba't ibang uri ng mga halimaw na nakaharang sa harapan niya. Napalilibutan siya. Wala na siyang mapupuntahan. Sukol na siya. Pasalikop silang lumalapit sa kanya. Gimbal na gimbal si Margarita. Wala siyang pagpipilian. Iisa lang ang kanyang pwedeng gawin. Buong takot siyang sumigaw. Margarita, sigaw ni Peter habang mariing niyuyugyug ang asawa upang magising. Ngunit patuloy pa rin sa malakas na pagsigaw ang babae. Isang sampal buhat kay Peter na nagpanumbalik sa kamalaya ni Margarita. Bigla siyang tumahimik. Nanginginig siya. Yakap siya ng kanyang asawa. Maliwanag ang paligid. Nasa kama silang dalawa sa loob ng kwarto nila. Wala ni anumang bakas ng katatakutan. Napasubsob siya sa dibdib ng kanyang asa. What's happening to you? I've been having bad dreams every night. Is there something bothering you, honey? Tanong ni Peter. No, nothing, honey. I need to take a bath. Nakangiti niyang tugon. Bumukas ang pinto sa silinda at patakbong lumapit ang batang si Bruce sa mag-asawa. Ang panganay nilang anak na si Jenny naman ay tahimik na nakatingin sa kanila. Buhat sa nakabukas na pintuan na kanilang silid habang kalong ang alagaan nitong poodle na si Spikey. Mom, I heard you scream again. Ani Bruce sa ina naglalambing na yumakap sa kanya. It was nothing, darling. Your dad just showed me a mouse. Pabirong tugon ni Margarita sa anak, kasabay ng pagtingin sa ibabang bahagi ng katawan ni Peter na kasalukuyang nakasuot ng pajama. Napangiti ang asawang agad na nasakyan ang sinabi niya. Dinampot ni Peter ang unang sabay hampas niyan kay Margarita. Natawa ng malakas. Nalito si Bruce sa inasal ng dalawa. Where's the mouse, Daddy? Is it a big mouse? Umiiling na tumayo si Peter. Okay, Bruce. Anito sabay linga kay Jenny sa labas ng pintuan. Jen, go back to your rooms. Your school bus will pick you up early today, remember? It's Sunday today. Reklamo ng bunso. Never mind, just go back to bed. The end ni Peter. Mabagal na tumalikod si Jenny at tinungo ang silid nito. Nagmamaktol nang sumunod na rin si Bruce. Natatawang sinundan sila ng tanaw ni na Margarita at Peter. Mahimbing na natutulog si Peter ay gising pa rin si Margarita. Tama siya. Aniya sa sarili. Totoong may bumagabag sa kanyang kalooban. Totoong mayroon siyang isipin na hindi niya kayang ipagtapat kay Peter. Mahigit isang linggo ng sunod-sunod na gabi na nakakaranas siya ng masasamang panaginip at pangitain. Hindi siya makatulog ng maayos at kita sa mukha niya ang pagod. Nangangalumata na siya. Ang idinadalhin niya ay ang kanyang trabaho bilang isang nurse, pero alam niya ang dahilan. May kung anong makirot na damdamin ang tagling rumagasa sa kanyang katawan. Sagad sa kalamnan, diretso hanggang kaluluwang sanhi ng kanyang isiping iyon. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang kalamnan. Gusto niyang kapusin sa paghinga. Subalit mabilis niyang ipinagsawalang bahala ang isiping iyon. Tinanggal niya ang takot sa kanyang sarili. Nagpakatatag siya. Ayaw niya iyong isipin o kahit bigyan ng pansin man lang. Wala. Lahat ng iyon ay wala. Ang pilit na sambit ni Margarita sa kanyang sarili. Martes ng umaga. Mag-isa si Margarita sa bahay. Nasa eskwelahan ng kanyang dalawang anak at naka-duty naman si Peter ng mga oras na yun bilang isang pulis. Naglilinis at nag-aayos siya ng kanilang salas nang kumiriring ang doorbell sa labas. Tinungo niya ang pintuan. Lumabas doon at dinako ang gate nila. Telegram for Mrs. Shimmers. Bungad-agad ng lalaki sa labas. Hawak ang isang sobre. Inabot ni Margarita ang telegrama. Thank you. Umalis na ang delivery man. Tiningnan niya kung kanino galing iyon. Agad siyang pinanginigan ng laman at ginitawan ng malamig na pawis nang mabasa kung saan at kung kanino galing ang telegrama. Namutla siya. Mabilis siyang pumasok ng kabahayan. Isinara niya ang pintuan. Inilak niya yun sa pangambang baka may makakita sa kanya. Galing sa Pilipinas ang telegrama. Pangalawa na ang telegramang hawak niya ngayon, ngunit hindi tulad ng nauna na hindi niya binasa. Lakas loob niyang binuksan ang telegramang hawak. May kung anong malamig na hangin ang umihip sa kanya, sanhi upang makaramdam siya ng ginaw habang binabasa ang telegrama. At tulad ng naunang telegrama, ay muli niya itong pinagpunit-punit at sinunog sa kalan. Ayaw niyang may makakitang kahit sino man sa mga mensaheng natanggap niya buhat sa Pilipinas, lalong-lalo na ang kanyang mga anak, lalong-lalo na si Peter. Maagang umuwi si Peter ng hapong iyon. Masayang sinalubong ni Margarita ang asawa. Inawaran niya ito ng halik.
Gumanti ito at masuyo silang naghalikan na para bang bagong silang kasal. Maligayang maligaya sa piling ng kabiyak. Bigla umihis ang napakalakas na hangin sa loob ng kabahayan niya. Lumakas ng lumakas hanggang sa magtalsikan na ang mga kasangkapan nila sa kabahayan. Hindi makahuma at hindi malaman ng asawa ang kanilang gagawin. Kumapit ng mahigpit si Margarita sa isang bahagi ng kabahayan upang hindi siya matangay ng hangin. Si Peter naman ay nakayukong naninimbang sa may salas upang hindi ito mabuwal at tangayin ng hangin. Kakatuwa ang salas lamang na kay roroonan lang mag-asawa, ang sentro ng napakalakas na hangin. Sinikap ni Peter na isaayos ang mga kasangkapan, subalit malakas ang hangin. Hindi nito maapuhap ang mga kagamitan na patuloy na sinisiklot ng malakas na hangin. Buhat sa kinatatayuan ni Margarita, ay kitang-kita niya nang umangat ng pusa ang lampshade sa kanapapatungan ito. At parang may sariling isip na lumutang sa hangin papalapit kay Peter na ang tangka ay hampasin ito sa ulo mula sa likuran. Huwag! Ang malakas na sigaw ni Margarita sabay palahaw ng iyak. Sukat doon unti-unting humina ang malakas na hangin at nagbagsakan ang mga kagamitang nakalutang sa ere. Isang kisap mata lamang ay animoy walang nangyari sa loob ng bahay kung di lang nagkalat ang mga basag na kasangkapan.